Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ang video na ito will be the main content of the new educational vlog about the 10 reasons to consider or to convince yourself on taking up your master's degree. So bakit nga ba kailangan mo mag-take ng master's degree? So bakit nga ba ako nag-take ng master's degree? So meron niyang mga reasons na kinoconsider kung bakit ang isang tao ang nagtitake ng higher educational level. So ito yung first reason. Career advancement. Yes, maraming tao nagtitake ng master's degree this time for career advancement. Bakit? Kasi meron ako nabasa. So ito yung nabasa ko. The master's degree can open doors to a higher level positions and leadership roles that are not accessible with the bachelor's degree alone. Yes, kasi bakit hindi siya accessible? Ang bachelor's degree kasi is okay naman. Ang bachelor's degree kasi is designed talaga to an entry-level position at work. Pero kung ikaw ay may maraming connection, so pwede makarating ka dun sa senior position sa pag-land mo sa unang trabaho after mo mag-graduate ng bachelor's degree. Kaya lang, may disadvantage yan. So, advantage, disadvantages, and factors affecting these subjects will be discussed on the next chapters kasi kailangan ko i-breakdown ito dahil masyado siyang mahabang discussion. So, dito muna tayo sa basic niya. So, ang master's degree kasi, ang pinaka-simple na explanation. Sa bachelor's degree, for example, meron akong na-mention ito dati pa sa mga previous na videos din. Kung sa bachelor's degree, halimbawa magiging manager ka, kailangan mo ng at least 5 years experience or senior position sa isang lower position para makaakyat ka sa the next level. So, ito yung position mo ng low. So, sa lower position, kailangan mo magkaroon ng bachelor's degree na qualification of education plus meron ka dapat 5 years work experience sa field na yan. Magiging upgraded ang position mo kapag ganon. Ang pinagkaiba kasi niyan kapag may master's degree ka, pwede siyang ma-shorten. So, for example, ang 5 years experience, pwedeng maging 2 years lang. So, yun yung pinagkaiba kapag meron kang higher level of education compared to your higher level of experience into a lower level of education. Kasi ang education talaga is an additional to the experience. So, ganun yun. Parang ako, meron akong diploma in hotel and restaurant management, meron akong BSBA na major in human resource management, at nag-aral ako ng diploma in engineering, level 4 and level 5, more than enough na siya to justify na karapat dapat akong i-promote. Pero hindi ako na kontento, kuha ako ng master's degree talaga kasi for the sake of para ma-support kung ano man yung position na naibigay sa akin para ma-justify no educational level. Kasi pag ganun kasi, hindi ka na masyadong kinukwestiyon ng tao kapag sinusupport mo siya ng something into formal education rather than full experience lang siya. So, yun yung pinagkaiba doon. Pero yun nga, ang master's degree can shorten up the work experience required kapag papunta ka na dun sa managerial level or mag-enter ka na ito a managerial position. So, yun yung number 1, which is career advancement. Number 2 naman tayo, which is increased earning potential. Yes, kasi pag graduate ka ng isang master's degree, automatic yan, tinataasan ang sahod. So, iba kasi ang compensation ng higher educational level compared doon sa bachelor's degree. So, ako kasi this year, since natapos na ako ng master's degree nung last June lang, after 6 months, nag-increase yung sahod ko ng more than pa doon sa normal increase. So, hindi ko na i-mention kung gaano kalaki ang increase kasi hindi naman depende kasi sa company din yun. Pero nag-increase siya according doon sa educational level ko. So, ni-level nila yung sahod ko sa previous na salary scale ko. Kasi nga, nagtapos na ako ng master's degree.
So, yun yung pinagkaiba dun. Automatic din naman kasing sumasama yan or sumusunod yan. Basta naibigay mo na yung qualification mo at alam ng company na natapos ka na. So, magbibigay sila ng increase according doon sa pay scale mo. So, yun lang yun. Hindi mo kailangan i-demand yun. Kasi hindi ko naman din-demand na mag-increase yung sahod ko. Sumama na lang siya nung nalaman na nagtapos na ako ng master's degree. So, third reason naman tayo, which is specialized knowledge. So, ang specialized knowledge kasi is yun yung nag-gain ka ng expertise in the field. So, isang type ng expertise na hindi nag-gain ng iba kasi something like mastery nga kasi yun. Mastery is something na specific management skills or technical skills or people skills, specific na business skills, marami kang matututunan sa master's degree. Gaya ko, marami akong natutunan. And isa sa mga specific skills na natutunan ko is how to handle or manage the people well. Kasi nga, dun sa master's degree, meron akong part ng human resources na paano mo ba i-balance yung ganitong sitwasyon na medyo hysterical na yung tao, medyo aligagana siya, medyo hindi na siya nag-iisip ng maayos, medyo madali siyang mairita. So, mas natutunan ko kung paano siya i-control emotionally at paano i-influence yung tao na ganito yan. Relax ka lang, mga ganyan. Kasi marami sa mga kawork ko na konting problema lang, ang dami na left and right, ito, ganyan, dito, andun na, lahat na, nilagay na nila ang problema doon sa sitwasyon nila. So, ang sagot ko dyan is plain and simple. Kung sa tingin mo may problema, huwag mong problemahin. Maghanap tayo ng solusyon para mawala yung problema mo. So, ganun yun. At may mga tao na binigyan mo ng solusyon, problema pa rin nila yung solusyon na bibigay mo. Kaya, kailangan ready ka din na umatake pabalik. Hindi dahil gantihan mo siya, kundi para bigyan mo ulit siya ng another solution. Yun ang mastery. Mastery of emotion, mastery of management, mastery of problem solving yun. Mainly mga ganun ang matututunan sa isang field na hindi naman kayang gawin ng specific na employees na kakumpit mo sa isang position or promotion. So, yun ang pag-gain ng specific knowledge or specialized knowledge sa pagkuha ng master's degree. And in addition to that, ang specific knowledge kasi na makukuha mo is something na related to your valuable skills and knowledge and contribution sa company, which is very, very strong yan. Malakas ang impact niyan sa job market kung meron kang accomplishment according to that learnings. So, ganun din kasi ako. Yun din yung experience ko. So, number 4 na tayo, which is career change opportunities. So, bakit career change? Kasi ang master's degree, inaalaw ka niyan na mag-gain ng new skills and knowledge kung saan pwede kang mag-switch ng careers or work fields. Or pwede kang mag-switch ng ibang industry to another industry. So, malaki ang tulong ng isang mastery ng skills sa pagkuha ng master's degree. Kasi hindi ka lang natututo dito sa side na to. So, meron pang isa. Pwede ka pang matuto dito sa side na to. Pwede pang hanggang doon sa likuran mo na hindi mo nakikita, natututunan mo pa kung ano ang gagawin mo. Kasi hindi lang kasi iisa yung point na kapag nag-masters ka, pwede kang maging manager sa area na kung saan ka nagsimula. So, gaya ko, hindi ako nagsimula ng engineering, pero doon ako naging manager or assistant manager kasi nag-gain ako ng maraming expertise sa pagmamanage ng staff from the other department, which ginamit ko yun. In-apply ko doon kasama nung learning ko sa pagmamasters at pagkuha ng mga different qualifications para ma-justify lang yung experience ko. And take note, take note ba? Hindi. Remember lang kasi. Take note boy. Hindi yung take note. Remember lang kasi na hindi mo dapat kino-close yung sarili mo sa isang area. Dapat ino-open mo sa lahat ng area. So, kailangan hindi yung ganito lang, ganito ka lang. Wide yan, hanggang dyan, ganyan. Ganyan dapat ang
iisipin mo na hindi lang dapat isang area ang matututunan mo, dapat lahat hanggat maaari. Kung kaya mong matutunan hanggang kung anong ginagawa doon sa labas ng planeta, so why not? Kasi maraming tao na hindi natututo din kahit magkuha ka pa ng master's degree kung hindi naman open yung sarili mo sa ideas, innovations, creativity, solutions na makabago, solutions na makaluma, paano i-mix sa makabago. Yun, alam mo yung mga ganon. Kasi kailangan mo yan, lahat ng yan para ma-upgrade ang iyong sarili, ma-develop ang professional skills mo, personal skills, and people skills mo. So, yun yung very important doon. So, move on tayo sa number 5 reason, which is global opportunity. So, ang pagkakaroon ng master's degree din kasi, isa yan sa maglalagay sa iyo as a professional into the global platform of employment or job opportunities. Kasi kung ang masteral degree mo ay recognized everywhere and very well known ka sa mga companies and organization and marami nakakakilala sa iyo, ang kagandahan kasi nun, pag nag-apply ka sa isang kumpanya na international at may nakakilala sa iyo, sabihin na, oh, kilala ko yan. Ganito ang natapos yan. Maganda ang performance niya sa work. So, hindi mo kailangan i-justify yung sarili mo kasi i-justify ka na ng ibang tao. Example yan sa global opportunity. Pwedeng global or international, mga ganon yun. So, it's very important talaga na merong specific purpose ang pagkuha ng iyong master's degree kasi sa global opportunity, kailangan meron kang yung parang greater mobility ba yung naibibigay sa iyo ng pagkakaroon ng master's degree na very well justified and according to your work performance din. So, yun yung kailangan mong i-consider dyan. Kasi baliwala ang pagkakaroon ng recognized na master's degree certificate kung hindi yan tumatama according dun sa dapat na i-expect on your physical or personal performance kapag ikaw ay nagtatrabaho na. So, again, pwede ka makarating sa isang mataas na posisyon kung hindi ka magaling mag-perform, kung marami kang connection or marami kang under the table na nilalagay sa willing na magpabayad sa iyo. So, yun lang yun. Pero kung gusto mong ma-promote or makarating sa posisyon ng hindi yan ginagawa, kailangan mag-match kung ano yung qualification mo into the work or job performance na ibinibigay mo sa trabaho man yan or kahit saan man yan. Next is the 6th reason to consider, which is skills development. So, ano yung mga critical skills na i-develop ng pagkuha ng master's degree? So, ito yung mga yon. Analytical thinking, research ability, problem solving, and communication. Yes, ang analytical thinking kasi which is madali ka mag-analyze. Situation man yan, or tao man yan na nagdadrama. Marami nagdadrama sa trabaho. So, sa mga nag-iisip dyan na walang drama sa trabaho, marami po. Number 1, dun sa trabaho, maraming drama. Bukod dun sa kapitbahay mong chismosa. Yun. And, ano pa ba? Sa mga mahirap pa intindihin na katrabaho mo yung close ng utak, kailangan ng, kailangan mo yung analytical thinking na yan dyan. Kasi, kailangan mong i-analyze kung bakit siya nagkaroon ng ganun. Bakit yung utak niya hanggang dyan lang, hindi talaga lumalaki yung possibility na mag-open yung sarili niya sa mga ideas sa paligid niya. Maraming employee na ganyan. So, kailangan mo rin yung isip mo na very open. Ano pa ba? Mga demanding na yung mga boss, paano mo sila maintindihan. Ako kasi, hindi ko lang muna nabanggit ko ito sa mga previous vlog ko. Minsan, pinapili ako sa training. Ano ang mas gusto mo? Isang demanding na boss or 10 madramang empleyado? So, ano bang madramang empleyado? Yung maraming arte sa buhay, maraming kesyo ganito, kesyo ganito, maraming alibay. Sabi ko, pipiliin ko na lang yung demanding ko na boss kasi iisa lang siya. Sabi naman ng isa, pipiliin ko yung madramang empleyado.
Sabi ko, hindi. Ayoko ng ganun. Kasi, ang madramang empleyado, minsan hanggang sa pagtulog mo, mapapanaginipan mo ba yung drama nila. Hanggang kinabukasan, pag pasok mo sa trabaho, pati yung amo mo magagalit sa'yo kapag yan hindi naging effective ang development na binibigay mo. Pero kung yung boss mo lang demanding ng demanding, sa trabaho lang naman yan eh. Hindi ka naman niya magdidemand sa bahay. Hindi niya siya magdidemand kung out of the place na. So, hindi ka naman assistant kasi na PA or doon sa bahay niya mismo. So, mga ganun. Professional is different than personal. Siguro may mga boss na magdidemand kung nasa bahay na, pero may rights ka naman na mag-answer na hindi pwede kasi labas na yun sa trabaho mo, not unless pinangako mo. Pero doon sa staff, everyday yan. Poproblemahin mo yan. 10 sila. Kamusta ka naman? Kapag ganun. So, yun yung pinagkaiba doon. Kaya hindi mo talaga ako mapapapili ng 10 empleyado na close-minded or madrama or maraming alibay sa buhay kaysa doon sa boss ko na demanding. Kasi ang demand ng boss ko pag natapos na ang trabaho, wala na yan. Hindi na yan mag-demand ulit. Siguro kung meron na namang ipapagawa. Iisa lang siya. So yun yun. Saka, just to make you aware also, ang mga employees na nagdadrama, demanding din yan. So, isa na yang sabihin ng isang empleyado ko, ayoko mag-PH, gusto kong kunin yung PH ko ng bakasyon ko, gusto kong i-extend yung bakasyon ko. Kailangan mong pag-isipan ano sasagot mo doon. Next, hindi ako mag-off kasi anong gagawin ko pag naka-off ako, 2 araw naka-off ako. Gandami nila sinasabi, ganon ang drama ng mga empleyado. Pangatlo yan, may papagawa ka ng 3 oras. Kailangan mo siya pupuntahin ng company kasi meron kailangang isolve na 3 oras na trabaho. Gagawin yan, hihingin pa yan, pending off, pending ganito, pending ganyan. Demanding. So kaya, ang pagmamanage ng tao, minsan, kailangan mo as a manager ng schedule, ng workflow, ng allocation ng trabaho, minsan kailangan mo mag-sacrifice. Kaya ko, minsan, ang ginagawa ko is, ako na lang ang nagtitake ng 4 hours na duty, kahit naka-off ako, just to cover up yung gap ng walang supervisor sa trabaho. Kasi magsusupervise ako, okay lang. Kaysa naman, may magtatrabaho dyan ng 3 oras, gagawing 8 oras, gagawing pending ang off niya. So, sasakit pa ang ulo ko kung paano ko isipin na i-clear yun. So, sinasabi ko sa inyo, yung experience ko sa trabaho. Kasi, para one day, kung ikaw ay nanonood na magiging ganito rin, magkukontrol ka ng schedule, kailangan mo pag-iisipan lahat yan. Analytical thinking lahat yan. So, yun. Kailangan mong matutunan na, magsasacrifice ako sa area na to para lang maayos ito. Yes, kailangan lahat yun. So, mga next na mga advice, so, babanggitin ko yan kapag dinidiscuss ko na siya part by part kasi 10 chapters ito. So, move on tayo sa next reason, which is number 7 is networking opportunities. So, networking opportunities kasi pwede magbigay din sa'yo ng advantage or pagkakataon yan na mag-connect sa yung mga professors, baka may kakilala silang company or mga directors or mga matataas na official ng kumpanya na pwede nilang or pwede ka nila ma-recommend doon. So, mga ganun. Isa yan sa mga good. Kaya, merong network connections ang pagkuha ng master's degree. So, gaya ko, marami na akong connection. Ngayon nga, na medyo sa department na kasi, syempre, umalis na yung boss ko, may ibang nag-recruit sa akin para i-manage din yung schedule nila sa ibang department. So, pinag-iisipan ko pa yun kung tatanggapin ko kasi malayo na siya dun sa working experience ko. So, yun yun. Next is yung industry professionals. Yes, industry professionals are those, kung halimbawa, hospitality industry into facility management, into construction, mga ganon. Mga taong nakakakilala na mismo sa'yo kung paano ka magtrabaho at alam nila na kumuha ka ng master's degree para ma-improve yung sarili mo. Yan yung isa sa mga tao na is very, very important na magkaroon ka ng connection sa mga ganyan.
Another one is like-minded peers. So, yung kapareho mo ng vision, kapareho mo ng mindset, kapareho mo ng yung isip exactly sa buhay, yung pang-intindi, mas maganda kasi pag ganun. Pero mahirap ka kasi makahanap. Kung meron ka mang mahanap yan, kapareho ng business goals, professional goals, or ano ba, yung mga common lang na pwedeng maging uniform lang para sa goal mo as a professional. So, kailangan mo yung mga yun kasi para in case nagka-problema ka, pareho kayo ng iniisip, pareho kayo siguro ng solusyon na maibibigay, and magkakaroon ka ng advantage kasi nga pareho kayo ng goal sa buhay. So, yun yung isa sa very good point kung bakit kailangan mo ng network connections kapag kumukuha ka ng master's degree. Kasi makakatulong yun sa'yo to be in a better position or in a better job ngayon or in the future. So, yun yun. Next reason naman, which is number 8, professional credibility. Yes, kasi ang master's degree enhances your reputation and authority in the field of work kung saan ka man currently na nagtatrabaho. Kasi bakit? Ang reputation is something about tumataas din yung tingin ng tao sa iyo. Hindi lang yun sa tingin, kundi kung match yun sa pinapractice mo yung kinukuha mo or tinitake up mo sa field of study into the field of work, nag-match yan. Yung, ano ba yan? Yung maturity, kung paano siya dapat nagagamit at paano siya na-apply according to what you had finished. Malaki ang iaangat ng reputation mo. And magkakaroon ka ng authority din sa field, sa mga decision making. Gaya ko, nagkakaroon ako ng authority. Kapag may time na kailangan kong solusyonan, so solusyonan ko yan. Hindi ako maghahanap ng ibang pagtatanungan or hindi ako mag-aas sa matataas. Diretso solusyon na yan. Kasi kaya kong panindigan. Yun yung kagandahan doon kapag very well learned mo yung mga skills na natututunan mo sa school and very well applied siya according to dun sa trabaho mo as a managerial position person. So ngayon ay number 9 reason naman kung bakit dapat ka mag-take ng master's degree, which is it's a pathway to research or PhD or Doctor of Philosophy ito eh. So, Doctor of Philosophy and PhD. So, sa iba is not PhD, it's DBA. So, sa aming mga business persons or sa mga taong nasa industry, it will be called as DBA. Pero sa academic, it will be PhD. So, dalawa yan. Kasi may in-explain yan sa akin ng boss ko eh. Hindi common na DBA ka is hindi ka PhD. PhD pa rin yun kasi dalawang magkaibang area lang yan. Education and industry or profession sa trabaho. Trabaho naman pareho pero institution kasi is different than industry. So, yun yun. So, and bakit siya magiging way into research or PhD? Kasi nga, nag-i-start ka na, nag-i-entry ka na ng specialized research ng master's degree. Plus, masasanay ka na kasi doon sa master's degree kasi kailangan tutukan ka ng supervisor, kailangan ganito na ang research, kailangan ganyan na, kailangan yung impact, ganito na, palalim na siya ng palalim. Mga ganun. Kasi nga, based on experience din, nakapag-research ako ng bachelor's, hindi naman siya ganun stressful nga kasi hindi ko alam. Yung bachelor's ang pinakauna eh. Nag-research ako ng diploma engineering level 5, hindi na ako masyadong stress. Nung nag-research ako ng master's degree, ako lang mag-isa, umabot ng 6 months, natapos ko. Pero yung bachelor's degree, umabot ako ng halos 1 taon, 3 pa kami doon, natagalan. So, kasi hindi ko alam yung format. So, bachelor's degree is the entry to the base research. Master's degree is about you're entering into the complex research. Pero ang PhD or DBA daw na research, yun ang sabi ng boss ko din sa akin is, ano ba yung sabi niya sa akin dati? Sabi niya, Ronel, kung nag-master's degree ka, it's about management lang yan. Management, pwede mo pa siyang i-justify kasi pwede mong i-justify further ang isang research or something about management lang talaga.
Pero kapag ikaw ay nag-PhD, ang gagawin daw sa research na ayun ko lang kung totoo yan na, pero gusto ko talaga ma-experience mag-PhD actually or mag-DBA. Kasi nga gusto ko malaman kung totoo ba talaga. I-chop-chop mo daw yung parang research topic na pipiliin mo. Parang i-destroy mo yung idea ng iba kasi ito yung mas tama na gagawin. Na parang iyan mo. Yun daw yung PhD. Parang gagawa ka raw ng right theory out of those right research na kailangan mo daw siyang chop-chopin into something. Yun yung sabi niya. So, kaya naman very, very interested talaga ako na mag-DBA or mag-PhD talaga. So, hopefully pagkatapos ko mag-MBA, matuloy ko doon sa highest degree na yan. So, last, natagalan na tuloy. Kasi, sinishare ko lang yung mga ideas and sinishare ko yung discussion namin about sa study. Kasi talaga yung boss ko dito sa work, ay yan ang pinakauna namin discussion na dalawa. Mostly school, kung hindi yan school, kung hindi sa pag-aaral, pagre-research, kung hindi sa pagre-research, pagpapataas ng degree. Yun yung tatlong discussion lang namin lagi. Wala kang may ibang dinidiscuss. So, yun yung kagandahan doon kung meron kang boss na ganyan. Kasi, very active ang utak mo sa school. Kahit hindi ka mag-aaral, lahat magiging active. Kasi, sa trabaho pa lang, kotang-kota ka na sa discussion about school. So, yun yan. So, last reason naman tayo ngayon, which is personal growth and confidence. Yes, kasi ang pagkuha ng master's degree beyond a career benefits or a career advantage na pwede mong makuha sa pagkakaroon ng MBA or kung anumang master's degree yan, nagkakaroon ka rin ng more stronger confidence sa sarili mo. Or you gain self-confidence, yes. Kasi ako, hindi rin ako mahilig magsalita dati. Hindi ako mahilig mag-justify. Takot nga akong umattend ng management meeting kasi natatakot akong pagalitan. So, yun yan. Ngayon kasi hindi na. Pag pinagalitan ako, yaan mo yan. Okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Ganun na ako. Pag sinigawan ako ng pinaka-head ng operations, okay. Bukas, siguro naman hindi ako sigawan bukas. Pero kung siguro hindi pa ako nakapag-master's degree ng mga time na masama ang kalooban ko. Ngayon kasi, open na ako na, minsan nga, in-expect ko na, masama ang gising ng so, expect ko na mapagalitan ako. Mga ganon. So, alam ko na i-program yung sarili ko na maging ready ako sa pagtanggap ng mga emotions ng mga tao. So, yun. So, kahit sa mga staff namin, pag may nakita na akong medyo, heated na yung argument, stop, tama na dyan, hindi na dapat yan, mga ganun na ako. So, marunong na ako cool down ng situation, imbes na palalain pa yan. Kasi yun naman talaga ang dapat at gamit ng education. So, yun. Meron nga ako sinunod dun sa aking, sa aking cover, sa banner ko, dito sa YouTube, which is, about sa education yun. So, yun. Ano ba yung sabi ko? Educate, elevate, and empower. So, yun. Kasi, to educate, nag-elevate ka rin ng pagkatao ng isang individual, plus you empower him or her to do more better. To become better version of himself or herself on the current day and in the future. So, yun yung, kaya ko nilagay yung tatlong ina yun. And in addition to that, hindi ka lang binibigyan ng self-confidence sa pagkakaroon ng master's degree. Meron pang isa. Which is, tinutulungan ka niya na mag-program to achieve your personal or professional goals. So, meron ka mga personal goals na gusto mong marating as an individual, professional goals as an employee or as a business person. Binibigyan ka ng idea ng master's degree actually. So, yun yung very good dyan, sa totoo lang. Kung nai-apply mo nga kung ano yung dapat mong matutunan doon sa pagkuha niyan. Another is, tinutulungan ka ng master's degree na makapag-develop ng lifelong learning habits. Yes. So ako, marami nang naituro sa akin ng pagkuha ng master's degree. Kaya gusto ko rin kumuha ng isa pa kasi nga, MEM lang yung nakuha ko na isa, which is focusing on engineering management, focusing on sustainability and business management, focusing on project management, focusing on research,
focusing on finance, management, on engineering. Yun lang kasi, or maintenance. Yun ang nakafocus kasi doon. Gusto ko mag-focus naman into something general about business. Kaya, mas better talaga pala na mag-MBA kaysa mag-specialize ng master's degree into a specific area. So, yun lang yung natutunan ko after ko master's degree in engineering management. So, ang vlog na ito will be divided also into 10 sections according to the 10 reasons na na-enumerate ko dito sa video na ito. Kaya naman, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment kung may mga tanong ka. Paki-like na rin and subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next online educational vlogs. Bye!